Sobra yung weather ngayon dito sa Calgary. Sobrang lamig. At minus 21 ngayon. Ngayong araw. Ihahatid ko si Angelo sa trabaho niya. At pinauna ko na siya sa sasakyan para i-start niya na yung sasakyan. Para i-warm up niya na. Kasi mahirap na gamitin talaga yung sasakyan nang hindi mo wina-warm up. Masisira yung makina niya. Saka yung gulong ng sasakyan, oblong. Dahil nga sa sobrang lamig ngayon. Madalang lang naman magkaroon ng ganitong weather dito sa Alberta o dito sa Calgary. Pero yun nga, mga ilang araw na siyang minus 21 ngayon. So tara samahan niyo ako, tihatid natin si Angelo sa trabaho. Ganito usually yung outfitan namin pagka lalabas kami. Talagang balot na balot ka dapat. Or else baka mauwi na naman tayo sa sakit, mahirap na. At kita nyo naman yung last vlog natin, inabot tayo ng sakit ng 2 linggo. 2 linggo tayong hindi nakapasok sa trabaho. Kaya yung sinahod natin kulang pa na pambayad lang ng utilities. Dahil sa sobrang mahal nung apartment natin, tong tinitirhan natin ngayon. 1,500 tong apartment na to, plus yung utilities ko naglalaro sa 300 to 500 every month. Depende kung gaano kalakas yung gastos mo sa tubig, sa kuryente, sa waste, sa kung saan saan. Lahat naman yun. Buti na lang hindi mo na kailangan magpala ngayon. At malinis tong ating walkway. Dahil yung ating kasama sa bahay, si Cedric, siya yung nag-shovel nung isang araw. Kasi wala ako, may pasok ako. Si Angelo may pasok din. At naisipan niya mag-shovel. Lamig. Hatid ko lang muna si Angelo. Nako, sa kanyang trabaho. Malamig ba? Pati yung anak ko balot na balot oh. Dalawa kami balot na balot. Bili lang tayo ng konting prutas dito sa Walmart kasi naubos ko na yung biniling prutas ni Angelo nung isang araw. Wala akong ginawa kundi kainin yung mga prutas niya eh. Ito yung mas malapit na Walmart sa bahay eh. Pero yung trabaho ko mas malayo. Paskong Pasko na oh. Merry Christmas na raw. Ganyan yung trabaho ko. Kuha ko nito isa. 2 pound mandarin, $4.97 or $5. Matamis to eh. Hindi naman sobrang tamis, pero imbis na kumain ka ng mga chichirya, ito na lang bilhin mo. Ito na lang kainin mo. Mas healthy pa rin to, lalo na sa vitamin C. Kagagaling lang namin sa sakit. So, tamang-tama to. May nakita ko ditong atis oh. $14 per kilo. Mahal, sobra. Mag-isa kaya ulit ako ng sayote, no? Kasi ang bawat isa is 147. Binalang ulit ako ng sayote. Ito na lang gigisa ko mamaya. Magigisa ako sayote. Saka kuha na rin ako nitong sibuyas. Mura lang eh. $2.74. Ay, hindi pala per bag to. Per kilo pala. O 1 kilo yung isang bag na ganito. Ito maliliit para mas marami. Yung kaninang binili ko, yung kulang $5. Ito naman, $7. Pero mas marami to. Saka mas malalaki. Kasi yung nabili ko ito, yung nakuha ko kanina ito eh. Maliliit eh. Ito na lang kaya, no? Mukhang mas okay. Alisin mo lang yung mga bulok. Check mo kung mga bulok yung makukuha mo. Mas okay nga. Ay, may mga bulok nga oh. Kailangan pipiliin mo talaga eh.
kung may sira eh. Meron din. Hanggang mamayang hapon tayo dito magche-check ng walang bulok. Eto. Ayos. Ito lang ang kunin natin. Sa halagang $7. Meron ditong ganito kalalaki pero mahal to eh. Per piraso to eh. Wala na rin palang kamatis sa bahay. Kuha rin ako ng ilang pirasong kamatis. Boss, can I have some of your plastic bag there? I don't have any in here. Thank you, sir. Ayokong bumili ng maraming kamatis kasi mabubulok lang. So, tama na yung mga good for less than a week. Bili kaya ako ng isa nito. $4 per kilo? Wow, $4 per kilo. Yung ganito kalaki na ham, $21. Yung mas maliit, 17. 16. May mas maliit, $16 lang. Pero malaki din ang buto. Pero pwede na to para sa aming mag-ama. Para sa pang Noche Buena namin. $16 na ham. Pwede na to, panalo to. Okay to, ito yung aming pang Noche Buena. Christmas and New Year na namin yan. So okay na tong napamili natin. At may 10% discount pa ako kasi dito rin ako nagtatrabaho sa ganitong store. So malaking tipid, di ba? Kaya okay lang. Tara, bayad na tayo. Sobrang dry nung hangin. Kahit na hindi ka inuubo, ubuhin ka talaga. Saka namumulot ako ng mga ganitong lata. Pagka tinapon nila na ganito, pinupulot ko. Kasi sayang, binibenta ko yung mga ganitong lata eh. Ipunin ko lang, oh. Maski nga sa trabaho, pagka may mga lata sa basurahan, pinupulot ko rin. Hindi ako nagpapaawa, gusto ko lang. Kasi sayang din, mahal din kasi ang mga lata dito. Yung mga bote-bote. Yung nakaraang binenta ko, magkano rin kinita ko, di ba? Diskarte lang talaga. So, tara, uwi na tayo sa bahay. At magluluto naman ako ng lunch. At sigurado pag uwi ni Angelo, gutom na naman yun. At may lakad din ako mamaya. So, tara, uwi na tayo. Buhay namin dito sa ibang bansa, kailangan ng sipag at tiyaga. Minsan masaya at minsan malungkot, ganon talaga. Buhay Canada. Ayos, dito na tayo sa bahay mga ka-Berks. Sobrang lamig talaga ngayon. Itong daanan natin, nagkaroon na ng ganitong klase ng ano, madulas to eh. Sobra. Nagrereklamo nga yung nagdadala ng sulat. Sabi niya, kutkutin ko daw yan kasi baka madulas daw siya. Kinutkot ko na yan nung isang araw. Kaya pagka yung weather is sobrang init, natutunaw yung snow dito sa bubungan, pumapatak dito, tapos yun nagkakaroon ng ano, ng tubig, naipon yung tubig, tapos yun, nagiging frozen pagka biglang lumamig. So dito na tayo sa bahay. Yung lata na napulot ko kanina, tutunawin ko lang kasi may tubig pa sa loob. Yung ating resibo ng grocery natin. Meron akong ganitong mga orange.
sayote. Ito yung lulutuin ko ngayon. Sayote. Sibuyas. Kamatis. At ito yung nabili nating malaking ham na worth $16.93 or $17. Siguro tatapyas ako ng konti dito para panggisa ko sa sayote. Di ba? So lahat nga pala ng nabili ko inabot ng $31. $31 lahat. Dapat nasa $35 to pero may discount ako. So $31 na lang. Ito lang talagang ham yung pinakamahal. Hinahanap ko yung GoPro ko sa bag na pinamili ko. Bakit wala doon? Naiwan ko pala sa sasakyan. Buti hindi ko naiwan sa store kanina. Dito ko lang sa sasakyan naiwan. Hindi pwede na maiwan sa sasakyan yun. Mapo-frozen yun. Masisira. Dito lahat ng mga bagay na iwan mo sa sasakyan mapo-frozen. Nilagay ko pala dito. Nakalimutan kong kunin. Yun oh. Yung aking luma na tong GoPro na to pero pinagtsatsagaan ko pa rin. Tapos pakita ko sa inyo, meron akong lagayan dito ng tubig sa likod. Naka ano pa to ha? Naka ano tawag dito? Naka cooler pa to ha. Oh. Diba? Yellow na yung mga tubig ko dito. Ito yung mga tubig na sana pang summer ko. Pero ngayon frozen na sila. Alam ko hindi na to pwede. As in matigas na yung mga yan oh. Tigas. Nung summer kasi madalas na nagpupunta ako out of town. Nag-adventure ako pagka nagbablog ako, di ba? So hindi na ako bumibili ng tubig o kaya kung mga soft drinks na zero Coke, zero Pepsi, mga ganun. At ini-stock ko na doon sa likod ng sasakyan. Ngayon, summer, winter na ngayon. So, alam na, frozen na lahat yun. Kung may soft drinks nga doon, sigurado nagputukan na. Tara, balik na tayo sa pagluluto natin. Hindi ko alam kung anong luto yung gagawin ko pero marami nga akong sayote dito na nabili so ito yung lulutuin ko ngayon. Nung isang araw nagluto ako ng breakfast, nagluto ako ng bacon. Meron pala ako ditong natirang sobra ng bacon so sabi ko ito na lang yung isasahog ko dito sa sayote. Ang bala ko nga sana hihiwain ko ng maninipis tong sayote tapos hihiwa ko ng konti dun sa ham na nabili ko kanina. Dahil meron pala akong available na bacon dito, so ito na lang gagamitin ko. Saute ko lang muna saglit tong mga aromatic sa katong bacon. Pinalambot lang muna natin ng konti itong mga sayote. Haluin ko lang ng konti at lalagyan ko naman ngayon nung bamboo shoot. Imbis na simpleng ginisa nung sayote, naisip ko na paano kaya kung gawan ko ng twist? Innovation, ika nga. So nilagyan ko rin ng red curry paste. Pagkatapos hinalo ko lang siya at lalagyan naman natin ngayon ng coconut milk. Isang latang coconut milk ang gagamitin ko dito. Di ba nga, pag mas magata yung inyong ginataan mas masarap. Saka ako titimplahan, nilagyan ko na rin ng paminta. At saka meron akong sili dito para medyo maanghang tong ating ginataan. Saka kung meron kayong betchin dyan o mga powder ng mga pampalasa, ilagay nyo na rin, bahala na kayo. Ayos na ang buto-buto ni Chris Cusinero. Anak ng tipaklong, nakagawa na naman tayo ng kakaibang luto ng ulam. Pero I am sure, yung mga Bicolano natin mga kaberks dyan sa Bicol, lahat ng klaseng luto nila may gata. So sigurado na luto na nila to. Bacon, sayote, at saka bamboo shoot o labong, okay na. Solve na yung ating tanghalian sa kahapunan. Baka hanggang bukas ko pa nga to mga kaberks. Malapot na siya. Panalo na to. Kain na ako, nagugutom na ako ng oras na. Mga ilang oras pa mula ngayon, si Angelo naman yung uuwi. Baka sunduin ko na rin siya mamaya kasi nga wala naman akong pasok ngayon. Tama-tama, pag uwi nun, talagang gutom na naman yun. So, meron na ako nakahandang ulam dito. So, ito na lang uulamin niya mamaya pagdating niya galing sa trabaho. Ayos na ka, Bricks.
Kain na tayo. First time ko na magluto nito. At tingnan natin kung masarap. Pag masarap, lutuin nyo na yun. Panalo. Pagising sa umaga, abala na si Alma. Sa kusina pa lang, laban na ang drama. Naginit ng kawali, kape'y nakahanda. Para sa anak at pamilya, lakas ang puhunan niya. Almusal ang sandata para sa maghapon. Kahit simpleng luto may kasamang dasal noon. Pagtsamba ang tawag pero alam ng lahat. Sa bawat kagat ramdam ang tapat. Di man perpekto ang timpla, pero wagas ang intensyon niya. Pag-ibig ang sikat.